Yo, my man. Sup, sup. Alright, alright. Go, 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 go. Alright, sige. Paano bati ba? Good morning, good afternoon, good evening. Good madaling araw. Depende. Anong oras mo to pinapanood. Okay, anyway. Busog pa. Ay. Okay, so yun. Ah, paano ba natin to introhan? Okay, wala nang ano siguro, formal. Intro. Di ba? Kasi ayaw masyado formal eh. Okay, anyway, ayun. Okay, as I promised, sabi ko nga mag-record ako video regarding this topic, 'di ba? Kasi 'di ba nung college, kung naalala nyo, one topic na nagpahirap doon sa surveying natin, especially parang ano 'to eh, 'di ba? Nung surveying nung college, parang bandang dulo na yung topic na 'to. Okay, is that 'di ba, introvert surveying, well, in general, ang dami kasing ginagawa doon eh. Okay, pero yung ano, siguro kung merong subtopic, let's say subtopic, okay, under kay traverse surveying, na nagpahirap sa atin ng college, okay, it's actually yung tinatawag na missing data, 'di ba? Or missing data, yan doon sa libro na ginagamit dati. Okay, yung libro ni Laput, yan, 'di ba? Yung elementary surveying, yung kulay red, 'di ba? Kung yun pa rin yung ginagamit. Ang tawag dito is omitted measurement eh. Okay, tapos naalala ko nung ano, college, parang ang turo dito, okay, kasi may mga cases yan eh. Kasi 'di ba pag sinabi kasi nating ano, missing data, 'di ba, as we can see, since meron kang closed traverse dito, 'di ba, composed of several lines, meron diyan na nawawala. Okay, ngayon parang ang case number one doon is yung pinakamadali actually is kapagka, okay, isa lang yung nawawala. Actually yun sobrang dali lang gawin eh. Okay, pero merong another case, okay, wherein possible mawala 'to, tapos possible yung katabi niya, 'di ba, wala rin. Or puwede rin naman yung pinakamahirap actually, o let's say nawawala ito, o then merong another one na hindi niya katabi na nawawala. Okay, ngayon, medyo mahirap ito dati. Okay, bakit? Kasi required tayong ano, eh, okay, para ma-solve yung mga problems, we are required na i-drawing siya lahat. Okay, kasi once na halimbawa i-drawing mo, okay, tapos ang sunod nun, actually gagamit ka ng trigo, okay, to calculate, okay, kung ano yung mga pinapahanap. Alright? Pero guys, siyempre ganito ha. Pagdating sa ano, let's say, halimbawa kung may exam, tapos may given choices. Okay, actually yung mga missing data problems, okay, pwede natin ma-nerf yan. Now, what do I mean when we say nerf? Yung supposedly mahirap, kaya natin siya guys gawing sobrang dali. Okay, kasi pwede mo idaan ito, okay, sa trial and error sa choices. Okay, ngayon ituturo ko siya guys. Okay, now, kasi although ano, yan, 'pag tinignan natin statistically speaking, okay, kung board exam ang concern, okay, yung topic na 'to hindi siya gano'n kalabasin, eh. Alright? Pero siyempre, guys, although gano'n ang nangyari statistically, okay, pero ang sa akin kasi diyan guys, is although, kumbaga, okay, kung if you want to work smart, parang gano'n, siyempre i-prioritize mo, 'di ba, yung mga talagang lumalabas parate. Okay, aralin niyo, i-prioritize niyo. Pero yung mga ibang problems na, naturo nung college, tapos kung titignan mo parang halos hindi naman siya binibigay sa board exam, well, nasa sa inyo. Okay, if you want, puwede niyo aralin. Okay, if you want, puwede niyo ialay. Okay, pero kung ako tatanungin, mas maganda pa rin kung kahit papaano, okay, meron kayong baon do'n. Kasi pagdating sa ano, board exam, okay, although sabihin mo kasi na, statistically may pattern, na ginagawa para malaman mo ano yung mga binibigay na problems. Pero what if, 'di ba? Biglang ano, isang araw, magising yung examiner ta's maisip niya, ibahin. Edi kawawa ka pagdating sa board exam. 'Di ba kahit ano pang sabihin nila guys na, 'di naman lumalabas 'yan, 'wag mo na aralin." Anuhin mo pa rin, pasadahan mo. Okay, at least bigyan mo ng chance ang sarili mo, na kahit papaano may idea ka paano gagawin if ever. Okay, para at least, 'di ba, dumating man yung worst case, meron pa rin tayong alam na gawin. Okay? Ngayon ganito, for this method na ituturo ko, okay, regardless of the case, madali man 'yan or yung pinakamahirap na case, ito lang yung tandaan niyo parate, 'di ba? 'Pag meron kang close traverse,
Okay, ang ginagawa natin diyan, okay, any problems naman under traverse surveying, kukunin mo lahat ng departure and latitude. Okay, ngayon kasi, okay, para masabi mo that your traverse is indeed closed or sarado, kailangan guys, pag sinum up mo lahat ng departure, okay, pag sinum up mo lahat ng latitude, okay, they should give you a value of 0. Kasi kung hindi mag-0 yan, that means may error, hindi nagsara, okay, yung traverse. Okay, ngayon ganito, guys, sa pag-solve ng departure and latitude, yan, pwede naman kayo gumamit ng conventional. Okay, kasi kung ako tatanungin guys, okay, mas maganda actually kung alam niyo yung conventional. Okay, kasi at least, makalimutan mo man yung method na 'to, alam mo paano pa rin siya gagawin. Pero 'di ba naturo ko naman na 'di ba, departure 'pag sinabing departure, eto yung basically parang X component ng line, latitude is the Y component. And sabi ko nga, 'di ba nung sa face to face, pagka ginawa mo or 'pag sinolve mo 'yan, okay, ano ka lang, trigo ka lang. Okay, gamit ka lang ng trigo. Pero ngayon siyempre ganito, kunwari yan, and madalas naman guys, 'pag traverse surveying, 'di ba ang binibigay sa atin diyan, is yung length ng line, tapos bibigyan ka ng bearing. Ngayon na-explain ko naman before, okay, kung paano ba yung bearing na 'to, 'di ba, paano siya ini-interpret. Okay, ngayon ganito lang guys, okay? When solving for the departure and latitude, okay, and actually dito sa missing data, okay, in general guys, okay, what I want you to do is to utilize yung mode 2 or the complex mode ni CalQ. Okay, ngayon ganito lang. Siyempre, tandaan nyo guys ha, 'pag ginamit mo yung complex mode na 'to, kasi ang ruling na ginagamit natin diyan, okay, is similar dun sa ginagawa natin sa trigo. Okay, wherein 'di ba ang sabi ni trigo halimbawa, okay, let's say kung ito yung y-axis mo, positive y, tapos kung sabihin natin na ito yung positive x-axis mo. 'Di ba ang sabi niya, halimbawa daw, kung meron kang certain line, sabihin natin na ganito ang line. Okay, 'di ba ang batas natin diyan, okay, 'pag nag-measure ka ng angle in standard form, in standard way na pag-measure, okay, you always start, okay, dito sa positive x. Okay, yan parati ang simula mo. Then 'di ba ang ruling natin, kapagka nag-measure ka ng angle from the positive x, okay, 'pag umikot ka ng counterclockwise, you take the value of the angle as positive. Okay, whereas pag or from positive x, if you rotated clockwise like this, okay guys, iti-take mo yung value ni angle as negative. Okay, ngayon bakit ko yan sinasabi? Okay, kasi guys ganito. Okay, kung gusto mo ma-solve, okay nang sabay yung latitude and departure, okay, pwede mo kasi guys, okay, or pwede ka patulong sa complex mode ng CalQ. 'Di ba? Ang gawin mo lang dapat o ma-interpret mo, halimbawa, pag sinabing northeast, okay, paano mo ba kukunin o yung angle na ilalagay mo sa CalQ? Actually ganito siya, 'di ba? Nandito na yung guide kasi pag sinabi nating north, then angle beta is, 'di ba, ito yung itsura niya. Ngayon sabi ko nga, pag nag-input ka sa complex mode, you have to use the rule ni trigo. Asan ba yung positive x mo? Guys, positive x is this one. Ngayon tignan mo, from here, papunta dun sa line itself, ito yung angle na ilalagay mo sa calcu. Na di ba pag tinignan mo siya, since this entire thing is 90, lumalabas you have 90 minus beta. Ngayon, positive yun kasi, okay, ang ikot niya is counterclockwise. Okay, ngayon, same thing, pagka northwest, which is the orange one, guys, tignan mo, di ba from positive x, ikot ka ng 90, then i-extend mo papunta rito. That's why 90 plus beta. Again, positive kasi counter. Alright? Same thing. Yung kulay green, this is southeast. Di ba from positive x, actually, you have two option. Okay, from positive x, pwede ka ikot ng ganyan. Okay, tapos add mo to. Pero sa akin, ang ginagawa ko kasi dyan, okay, para at least may pattern. Kasi tignan mo pag north is 90 minus beta ka. Tignan mo to. Okay, pag south is, pwede naman mag-stay ka kay 90 minus beta. Pero yun nga lang, pag 90 minus beta, parang sinasabi mo kasi na ito yung angle na yun eh. Ngayon, since ang ikot niya is clockwise, you have to put negative. So, ganun siya guys ha. Again, siguro ito, pwede or you don't need actually to memorize ito. Kasi kung alam mo naman, di ba, paano ba ma-interpret yung binigay? Tapos kung marunong ka, di ba, paano mag-measure ng angle sa standard way, at least kaya mo siya maparaanan, 'di ba? Ngayon ganito lang guys, okay? Sa mode 2,
ng calculator, o paano ba yung input natin? Actually, ganito lang. Okay, kasi pag kunwari, o let's say meron kang gusto na kuning data for a line. Okay, ang gagawin mo lang dyan, di ba, kunin mo yung length niya. This is yung R na tinutukoy dyan. Kasi yan yung ano eh. Okay, pag nag-input ka sa calcu, you can use this one. Okay, R angle theta. Okay, ngayon, ang idea kasi dyan guys is that, halimbawa, okay, pag nag-input ka sa calcu, o let's say nitong R angle theta na 'to, tapos pinrest equal mo siya, ang ibibigay niya kasi sa'yo guys is a value, okay, na nakasulat in this form. We have A plus BI. Okay, ngayon itong A plus BI na 'to, yan actually yan yung tinatawag nating complex number. Okay, and tandaan niyo, o ganito siya guys halimbawa, in-input mo yan sa calcu, okay, eh tignan mo, ano yung mga values na ibibigay niyang ito? Kasi tandaan nyo, ganito lang siya. Kung ano yung real number, okay, which is dito, yung naka-sky blue, guys, tatandaan mo parate, okay, ito yung magiging departure ng line mo. Okay, tapos kung sino naman yung imaginary, okay, which is yung naka-purple, guys, ito naman yung latitude. In short, yung imaginary yan, yung may I, okay, parating yan ang latitude. Okay, ngayon ang kagandahan ganito, actually 'pag, ginamit mo 'to, okay, ano siya, okay, parang kusa niyang ibibigay sa'yo, okay, kung ano ba yung tamang itsura, I mean tamang sign ni departure and latitude. Kasi 'di ba puwede siyang maging positive, puwede maging negative. So 'yun yung ano kagandahan. Okay, kung basta as long as tama yung angle na nilagay mo, okay, tatama ka doon sa sign. Alright, so 'yan, 'yan ang i-utilize natin. Okay, kasi mamaya, okay, once na magawa mo kasi 'to, okay, actually ano 'yan, eh, kumbaga matutulungan ka nito, okay, in solving kung ano yung mga kakailanganin. Okay, kaya siguro ito, try natin siguro, okay, dito sa sample problem na 'to. Alright, 'yan, sample problem number 1 tayo. Okay, situation 1 and 2. Okay, so actually ito, lahat ng ano pala, by the way, o mga problems na nandito, bale kinuha ko siya dun sa ano, libro nila Put. Okay, so that later on, makita natin, okay, if tama ba yung mga sagot. Kasi siyempre, mahirap naman, 'di ba? Papakita ka mga technique, tapos wala kang way, there's no way na ma-check mo kung tama ba. O mamaya titingnan natin. Okay, ngayon, sige, start natin dito siguro. Actually, ito yung pinakamadali. Okay, even without actually yung technique na ituturo ko, kaya natin siya masagot eh. Okay, pero again, sabi ko nga, mas maganda pa rin, 'di ba? If alam mo paano siya gawin. Okay, ngayon ganito. Sabi niya guys, given the following tabulated data for a closed traverse, nagbigay siya ng ano line, binigay yung length ng mga lines na yan, okay, as well as their corresponding bearing. Okay, ngayon ang tinatanong niya is kung ano yung length of line FA as well as its bearing. O ngayon, paano ang gagawin natin dito? O guys, ganito lang. Okay, pag nakita ka or tignan mo parate, okay, kung ano ba yung binigay. O, di ba, nagbigay siya ng length and bearing, edi, kailangan mo mag-solve ng departure and latitude. Okay, ngayon, paano mo gagawin yon? O, punta ka lang sa mode 2 ni Calcu. Ayan, siguro, kuha tayo ano, okay, malaking calculator. Pakita natin. Alright, o para at least, ayan, makita natin. Okay, so punta ka lang doon. Teka, naglo-loading nga yung kita ng Calcu. Ayan o, kuha lang tayo Calcu. Ayun, lumitaw. O ngayon ganito lang. Sabi ko nga mode 2 ka lang. O yan, mode. O tapos 2. Complex mode ka lang. O tapos ano yung gagawin natin? O sabi ko nga guys, you have R angle theta. 'Di ba kanina? Okay, ngayon for the R angle theta, anuin mo lang. Sige, input mo lang. O, for line AB, okay, ano ba yung length na binigay? O, input mo lang yon, 'di ba? 733.75. Okay, ngayon once na ma-input mo, hanapin mo ngayon guys yung angle symbol. Okay, ngayon dito sa ano, calcu na gamit ko. Okay, this is this one eh. Okay, yung angle symbol, okay, is actually ito, shape. Then pindutin mo. So ganito siya. Pero I believe pagka ano, okay, kung ang ginagamit nyo Canon, parang ano yata siya. I think, or kung tama naalala ko guys parang nandun siya sa integral sign. So check nyo lang. Basta hanapin nyo yung angle na to. Okay, yung button. Tapos once na makuha mo siya, ilagay mo ngayon yung angle. Ano ba yung binigay? North 76 degrees 18 minutes is. 'Di ba sabi natin kanina, pagka north is yan, 'di ba we have 90
minus the angle itself. O lagay mo, 76 degrees, okay, 18 minutes. Okay, then lagyan mo parenthesis. Okay, ngayon press equals. Okay, and eto na guys. O, pindutin ko yung SD. So, eto na yung departure and latitude niya. Okay, so ganun lang siya kadali. O, pero ganito guys ha, kasi ayaw kong magsulat. Ayan, medyo tinatamad ako na isulat pa yung mga yan. O, ganito ngayon ang gagawin ko. Okay, guys, lahat ng data, kunwari ito para dito sa line AB, okay, store natin yan sa A. Okay, tapos ganun din yung BC, okay, store ko kay B, okay, kay CD, kay C, okay, and so on. Now, bakit ko gagawin yan? Kasi guys, again, di ba, missing data yung problem eh. Ang gawin nyo, store nyo yan para at least, di ba, mamaya, di ka na mahirapan. Kasi ganito, okay, store ko muna sa A, tapos, okay, let us do. Okay, repeat the process lang tayo for the lahat ng data. Okay, so lagay natin to. Ayan. So, we have northwest. Di ba pag northwest, this will be plus. Ilagay mo lang. Okay, tapos, store mo na agad. Okay, kay B. Naka-store na kay B yan. Diretso na. Okay, ayan. Tapos, kay C. Ayan, 415.05. Okay, angle. Southwest ang binigay. Basta pag south, automatic negative yan. Ngayon, since west yung kasama, so plus ka pa rin. 90 plus 61 degrees, 35. Okay, store ko na yan kay C. Okay, tapos yung sunod, 511.38. Okay, angle. Northwest ulit siya. So, 90 plus 57. Okay, store ko to kay D. Alright, tapos, yung huli, 395.06. Tapos, store natin, sorry, for the angle, this is again southwest. So, you have negative 90. Plus 32 degrees, 45 minutes. Okay, and store na lang natin sa E. Okay, so ganun lang. Ngayon, since na-store naman na lahat, ganito na yung gagawin. Di ba sabi ko kanina, okay, when it comes to traverse surveying, para masabi mo na, di ba guys, okay, na talagang sarado yan, kailangan kapag kinuha mo yung sum ng lahat ng departure, okay, as well as ng latitude, okay, this should give you a value of 0. Parehas. Tama. Edi ngayon guys, ganito. Halimbawa, kapag kinuha natin ngayon, let's say, yung resultant nito, guys, tama bang sabihin na ang resultant, okay, para basically nung dalawa, okay, will be equal to 0? Dapat. Okay, which means ganito ngayon. Guys, ganito. 'Di ba? For FA, okay, kung saan ang binigay, kung ano yung data neto, 'di ba ang gagawin mo diyan, ayan, dapat i-store mo siya kay F 'di ba? Dapat ganyan ang mangyari. Okay, ngayon ba kaya ko sinabi na yung resultant netong lahat ng 'to is 0, okay, it's because ganito guys, okay? Itong mga data na nakalagay diyan, yung A, B, C, D, E, and F, you can think of it na parang yan yung kumbaga parang nandiyan na lahat ng components. Okay, na ngayon 'di ba kapag pinag-add mo lahat ng yan, ang makukuha mo is always the resultant. Okay, ngayon ganito siya, 'di ba? Guys, nag-summation ka diyan, edi gawin mo siya sa lahat. Okay, bali ang mangyari ngayon for this problem, tignan nyo guys ha. Okay, kunin ko yung A, tapos dagdagan ko ng B. Kumbaga, i-add ko lang lahat guys. Pag add ko lang lahat yan. Okay, tapos, syempre yung nawawala, okay, idagdag ko rin siya. Kasi supposedly, dapat meron talaga yan. Tapos, ang mangyari guys, ganito siya. For closed traverse, pag ginagamit mo yung mode 2, actually, para kang mag-algebra lang dyan. Kasi lahat ng ito, na ini-store mo plus yung nawawala, okay, i-equate mo lang kasi yan kay 0. Ngayon, ano na ang susunod na gagawin natin? Actually, ganito na. Guys, sabi ko nga, parang algebra lang. 'Di ba kung ang hinahanap mo is kung ano yung value nitong f na 'to, edi guys, laruin mo yung equation. I-transpose mo lahat. Ngayon, pag ginawa mo siya, para kang magkakaroon ng ganito, 'di ba? Negative a, 'di ba, minus b, minus c, minus d, minus e. Now, gawin mo lang ito. Okay, kasi pagka ginawa mo yan guys, actually, masasagot mo na yung tinatanong. Kasi tignan nyo guys ha. Gawin ko negative a, 'di ba, minus b, minus c, minus d, okay, minus e. Okay, yan na guys lahat. Ngayon, you can press equals na. Okay, kasi pag pinindot mo yung equals, guys, that means, yung departure nung inahanap mo is 531.71 and yung latitude niya is negative 471.83.
O kung saan lang ang tanong itinatanong is kung ano guys si departure and latitude, o yan na yung sagot. O pero 'di ba ganito, guys, 'pag nakuha mo na 'to actually, puwede mo naman na siya, okey, manu-manuhin, eh. Okey, paano mo kukunin ang length, paano kukunin ang line? O pero kunwari tinatamad ka, okey, kasi minsan ganyan naman tayo 'di ba? Parang, puwede mo naman na manu-manuhin, kasi minsan mas madali actually yung mano-mano, pero minsan tinatamad pa rin tayo. O kung sakaling ganyan ka, o sige, ganito yung puwede mong gawin. O 'di ba napindot mo naman na 'yan, kung sa Canon, pindutin mo lang yung app, sige. Kaso Casio kasi yung gamit ko. Okey, so i-ano mo lang, ayan, Ship Complex. Okey, ngayon halos parehas lang naman guys ng makikita. Okey, hanapin mo 'to. Okey, yung arrow, R angle theta. Okey, pindutin mo 'yan kasi ang gagawin mo 'di ba, kanina nakaano siya, departure and latitude, kasi ano siya, complex number pa. Okey, ngayon 'pag ginawa mo kasi 'to, parang ibibigay na niya sa'yo, automatic ano yung length plus the corresponding angle. Hindi pa yung bearing, angle pa lang. Ngayon pindutin mo 'to. Sige, press equals. Okey, ngayon 'pag tinignan natin, guys, ano yung lilitaw? Tingnan mo, for the, line FA, which is yung hinahanap natin, okey? Ang binibigay ni calculator, that is 710, okey, 0.87, okey, meaning eto na guys ang length. Tapos yung angle niya na binibigay is -41, okey, 58 or 585 degrees. So, eto na guys yung magiging value natin. Okay, ngayon actually eto na. 'Pag nagawa mo 'to, masasagot mo na agad yung length. Kasi tingnan mo guys, tinatanong niya number one, okay, ano yung length of line FA? Now, although hindi siya nagsakto dun sa decimal, kasi ayan, more likely, dun sa conventional kasi, merong rounding off na nangyari. Okay, pero pagka, kunwari, okay, nag-store ka ng values dun, sigurado, guys, magpaparehas pati decimal. Pero tingnan nyo, 710.87, closest is letter C. Edi ito na yan. Okay, for our number one, okay, length of line FA is 710.88. Ngayon ito na lang. Meron ka ng line, okay, yung bearing na lang ang inahanap. Pero guys, madali lang yon. Kasi ganito. Okay, para makuha mo kung ano yung bearing, okay, ang gagawin mo 'di ba sa calcu, since nagbigay naman na siya ng angle which is ito, okay, ang mangyari ngayon guys diyan is actually para kang ano, trigo lang. Okay, balik ka sa trigo. Try to interpret, okay, ano ba yung -41.585? Now ganito lang siya. Okay, 'di ba kung ito yung positive x-axis mo, okay, tapos assuming ito yung positive y. Given na negative ang binigay niya, so that means from positive x, okay, para makapunta ka doon sa line FA, you have to rotate clockwise kasi nga negative ang binigay. So that means itong dinrawing kong 'to, guys, eto na ngayon yung FA na sinasabi. Alright? Ngayon, ano yung value neto? Guys, okay, 'di ba that is 41.585. Pero nasan ba yung bearing na hinahanap? 'Di ba ito 'yon? Guys, yung bearing natin, kasi since ito yung south, magsimula ka sa kanya, papunta dun sa line itself. Okay, kaya nga kumbaga parang hanapin mo lang, ano ba yung value netong angle na 'to, yan na yung bearing. Okay, ngayon kunin mo lang, kasi ano yan, 'di ba 90, yan sorry, balik natin sa calcu yan. 90 minus, okay, 41.585. Okay, then eto na yung sukat. Okay, 48.415. Okay, ngayon pwede mo naman siyang ganyanin. Okay, press ano mo yung degree, minute, second. Lalabas guys. Okay na ang bearing mo. Okay, for our ito yung lane FA. Is actually ito na. Okay, we have south kasi doon ka nagsimula. Yung nakuha natin is 48 degrees. Tapos 24 minutes 54 seconds, or that is roughly 25 minutes. Papunta ka kay is kasi positive x is. That is why, eto na guys yung magiging bearing natin. Ngayon 'pag tinignan mo, 'di ba saktong-sakto guys, we have letter A. 'Di ba yan yung magiging sagot natin. Okay, so ganyan lang siya, 'di ba gawin? Okay, kapagka, okay, case number one, nawawala yung length at saka bearing, ang dali lang niya. Kasi 'di ba parang anong nangyari guys, nag-store ka lang, sa calcu. Tas more on ano lang, algebra lang, nasagot mo na kung ano yung tinatanong, okey? Ngayon let us see, tama ba 'yan? Okey, kasi ganito guys, okey, pakita natin,
okay, yung binigay o yung sagot nilapot o para kapani-paniwala. Okay, kasi tingnan nyo. O, ganito siya guys. Ito yung screenshot or scan copy. O, tingnan yung length. 733.75 parehas lang. Okay, then for the bearing, o parehas lang, okay, and so on. Okay, ngayon ang solution dyan, o mano-mano kinuha lahat ng to. Then yun nga, sinum up, 'di ba? O kasi ang mangyari dyan guys, ayan o, tingnan mo. O, 'di ba? 710.88. O, yan yung length ng line. Ayun ang sabi niya. O, tapos the bearing of the line FE is 48 degrees 25 minutes east. O, which is parehas doon sa nakuha natin. Okay, 'di ba? At least nakatipid ka oras. Kasi instead na kung gawin mo 'to isa-isa, pumindot ka lang sa calco. In fact, kahit nga guys, 'di ba? Pagka ginawa mo yung step na 'to, actually hindi mo man kailangang magsulat na. 'Di ba? Parang the only time na magsusulat ka is pag tinanong ka ng bearing. Okay, para talagang sigurado. Okay, gawin mo na lang. Siguro drawing mo siya, 'di ba? Para makasigurado ka. Yan yung para dito sa first sample problem natin. Okay, sana. Okay, nakasunod. Kasi ito medyo level up ng konti na problem, yung difficulty. Okay, medyo pahirapan natin konti. Okay, kasi ito, okay, another sample problem. Sabi naman niya, given the tabulated data, okay, for a closed traverse in which the length of DA and the bearing of EA o EA have not been observed in the field. So, tinatanong niya, kasi pag tinignan mo, okay, ang nawawala is the length of line DE, okay, as well as the bearing, 'di ba, of line EA. Hindi lang siya na-edit pero EA to guys ha. Ngayon paano ang gagawin? Actually, same step dun sa kanina. 'Di ba? Ang gawin mo, lahat ng ito, okay, ito supposed ilalagay mo sa A, ito ilalagay mo sa B, okay, ito ilagay mo kay C. Ngayon kung sanang merong data, ito ilalagay mo kay D, tapos ito ilalagay mo siya kay E. Okay, kasi once na magawa mo 'yon, ito ngayon ang working equation. Yung A plus B, okay, plus C, syempre isama mo yung mga nawawala. 'Di ba guys, dapat lahat ng 'yan pagka pinag-add mo, given na saradong traverse 'to, dapat mag-zero. Edi gawin na natin. Anyway, mode 2 naman na 'yan. Ilagay natin. Then 84.32, okay, angle. Southeast tayo. So, negative 90 minus 75 degrees, 48 minutes. Okay, store ko na yan sa A. Nakastore na. Sunod, 1590.51. Diba? Angle. Okay, southwest. So, negative, ayan, 90 plus 15 degrees, 18 minutes. Diba? Store mo na yan sa B. Agad. Tapos for the C, 1294.74. Okay, tapos angle. Ano siya? Southwest ulit. So, negative 90 plus 68 degrees. Okay, 6 minutes. I-store mo na agad. Okay, kay C yan. Nakastore na. Ngayon, since nakastore na lahat, yan, tignan muna natin. Yan, parang okay naman. All goods, nakastore na. Apply na natin yung ginagawa. Okay, kasi sabi ko nga, 'di ba? A plus B plus C plus D plus E equals 0. Okay, kaso, guys, baka ito magtaka yung iba, sir. Dalawa yung unknowns. Anong pwede nating gawin diyan? Actually, ganito. Guys, sabi ko nga, okay, pwede nating ma-nerf to kasi may choices. Kasi tandaan nyo to guys ha, pag mayroong choices na binigay, you can always do trial and error. Okay, kumbaga dapat diskartehan mo lang. Okay, ngayon ganito ang gawin ko. Okay guys ha, kunwari number 3. Okay, kunwari ito yung sinusolve natin, number 3. Ganito ang pwede mo gawin. Okay, given na meron kang option kung sino ba yung length of line DA. Okay, edi lumilitaw na yung D na to, kasi meron kang option ano yung value niya, is pwede mo i-consider na para siyang given. 'Di ba? Ngayon, since alam mo na pala, since meron ka kasing since ayan, parang ina-assume natin ngayon, na since given na pala itong D na to, edi ang nawawala na lang is itong E na to. Ngayon, anong gagawin mo? Guys, katulad kanina, 'di ba? Kung siya na lang ang nawawala, okay, you can use parang algebra lang. Okay, hinahanap mo is yung E na to. Saan yan magiging equal? We have negative A, 'di ba, minus B, minus C. Okay, minus
yung itatry natin na D. Okay, ngayon once na ma-input mo 'to, 'yan sa Calcu guys actually, 'yan sorry, ganito yung gagawin mo. 'Di ba input ko, negative A, 'di ba? Tapos minus B, okay, tapos minus C, okay, minus, yung D. Paano yung D? Sir ganito, 'di ba nawawala yung length? Okay, yung length niya, guys, okay, i-let as X mo muna. Okay, kasi 'yan yung nasa choices, babaguhin mo mamaya. Okay, tapos parang ano lang, same 'pag nagsi-store, 'di ba? Yun nga lang hindi mo siya irerekta na D. 'Di ba ang gagawin mo parang ilalagay mo siya as is diyan. Ngayon, ano yung bearing na binigay para sa kanya? 'Di ba that is northwest. So meaning, angle 90 plus 28 degrees, okay, 39 minutes. So ito siya. Okay, ngayon guys, 'pag na-input mo 'to, actually yan na yung ano, kabuuan nitong negative A minus B minus C minus D. Ngayon ang susunod mo gagawin diyan, actually ika-calc mo siya supposedly. Okay, pero guys ganito, para ma-check mo, okay, para ganito, para alam mo agad kung sino sagot, guys tingnan mo, 'di ba? Ang puwede mo gawin rito, guys sa calcu natin, okay, yung lahat ng 'to, sige i-ano mo na, apps mo na agad. Okay, kumbaga sa'kin 'yan, i-apps mo na, then input mo na agad dito. Kumbaga parang ang gagawin mo so that 'pag nagbigay ng sagot si calculator, automatic bigay yung length at saka yung angle nung isa, nung E. Okay, ngayon bakit natin kailangan gawin 'yan? Okay, kasi ganito guys, okay, para malaman mo kung sinong sagot diyan, tignan mo, okay, sinong value ng X, anong value ng length ng line DE yung magbibigay sa'yo ng length na ganito. 'Di ba? Kasi 'pag nakuha mo o 'pag nagtugma yan dito or at least kung hindi man siya 100% tugmang-tugma pati decimal, o kung sino yung closest sa kanya, yun kasi guys ang sagot. Kaya gawin na natin. Alright? Ngayon eto na. Tatanong niya A. Maging maingat lang, Okay, kasi ito naka-store naman na, so as is equals. Magtatanong siya ng B, again press equals. Tatanong siya ng C, press equals. Pero ito yung papalitan mo. Kasi nagtanong siya guys ng value ng X. So sabi ko nga pag ganyan, trial and error, tignan mo yung nasa choices. Try natin halimbawa, pag letter E, 24, 23.62, 'di ba? Ngayon press equals. Ang ibibigay niya, guys, is this one. Tignan mo. 1738.86. Guys, ito yung binibigay niya. Okay, ngayon sabi ko nga, guys, ang kailangan natin dito, 'di ba, ang target natin, okay, is this one. Ngayon pag tinignan mo, malapit. Pero siguro ganito muna. Sige, iano ko lang. Okay, for now, siguro mag-doubt muna ako kasi 0.1 yung pagitan, Okay? So sige, 1738, sulat ko muna 0.86. Ito yung binigay nung A. Ngayon siyempre since nagta-try ka lang naman, guys, sipagan mo na. Okay, 'wag mo na pagkatamaran, 'di ba? Ngayon ito, press equals ulit. A, B, and C okay na. This time gagawin kong ano, 2264, 'di ba, 0.62 para kay B. Try mo na lahat. Okay, ngayon 1681.8 ang lumitaw. Ito sobrang layo na. So wala na. Okay, pag ganyan guys, cross out mo na agad yung B. Imposible nang maging sagot yan. Ngayon repeat the process. Para kay C naman, 2632.42. Okay, 1832. Again, malayo. So cross out mo na. Ganun lang. Tapos sunod, last. Okay, kay X, we have 2324.26. 1701.69. Malayo, guys. Therefore, i-cross out mo na. Okay, ngayon, as we can see, guys, ang nagbigay ng sagot sa atin, 'di ba? Ang nagtugma almost is yung letter A. Yung X na 2423.62. Therefore, since eto guys yung binigay niya, ito na. Okay, ang sagot natin for letter A, okay, is yan na. Okay, length of line DE is 2423.62 meters. Roughly yan yung value. So yan na for number 3. Okay, ngayon, ito. Paano yung length, okay, of line, bearing of line FA? Ito actually madali na siya. Kasi tingnan mo. Okay, kasi nga kanina, 'di ba ang kinuha mo, guys, ang sinolve natin, basically ano yung value ni E. Tama? Ngayon nung ginawa natin 'yon, guys, ang binigay ni Calcu,
'Di ba again, nag-trial and error tayo and since nagtugma siya dun sa length, meaning eto na yan, 1738, okay, 0.86, okay, angle, 5.153 degrees, okay, eto na ngayon ang value. Ngayon guys, eto na ang kagandahan. Pagka ginawa mo yung method na yon, aside sa nasagot mo, 'di ba yung nawawalang 'to, nasagot mo na rin, basically. Okay, itong number 4 yung bearing of line EA. Kasi ganito siya. Katulad kanina guys, para dun sa bearing, 'di ba? Katulad lang kanina. Meron siyang binigay na angle, just use trigo to interpret. Kung ito yung positive x-axis, again, ito yung y, ganito siya. Since positive 5.153 degrees yan, meaning to say, guys, ito, okay, yung line, ang itsura ng line given for that problem, okay, is actually ito na. Ngayon, asan ang bearing? 'Di ba ito yan? Bearing natin guys is this one. Sisimula siya kay north, okay, edi sigurado na we have north. Okay? Which is tama lang. Tignan mo, lahat ng choices ganun siya. Tapos for the angle, we have 90 minus 5.153. Ngayon, pag kinuha natin, i-convert mo na lang into degree, minute, seconds. So, we have 84 degrees, 50 minutes, 49.2 seconds. Or again, roughly, guys, this is 84 degrees, okay, 51 minutes, okay, and since going to the east siya, so we have east. So therefore, eto na yung bearing natin. Na ngayon ito, pag tinignan mo, guys, saktong-sakto, 'di ba? For the bearing, nagtugma siya dito kay D. Yan na yung sagot. Okay, para dito. 'Di ba? Hopefully, guys, by now, okay, sana medyo nagagrasp na natin yung ginagawa. Kasi 'di ba, ang dali lang niya. Ngayon, syempre, again, to check kung tama ba, 'di ba, yung mga pinanggagawa natin. Sige, pakita ko. Okay, yung solution. Okay, netong problem na 'to. Okay, yung niya, conventional. Teka, i-copy natin. So, ito yung okay, una. Okay, binigay yung drawing. Okay, tapos, ito yung parang first page ng solution talaga. Katulad kanina guys, ito, paste ko ang nangyari, parang kinuha muna, 'di ba, lahat ng latitude and departure. So, yun yung first step. Okay? Okay, ngayon, tingnan nyo. Ang daming nangyari. Alright? Pero wala pang sagot dyan. 'Di ba? Ang dami nang ginawa, pero wala pang sagot. That's why ito. Okay, para guys doon sa finale ng solution niya. Sa next page, ito siya. Okay, since blah blah blah. Ang daming sinabi guys. Pero tignan mo, nung sabi niya, the bearing of line EA is north 84 degrees, 51 minutes east. Which is parehas sa nakuha natin. 'Di ba? Tapos, ito. Tignan nyo paano kinuha yung length ni DE. Gumamit ng sine law. 'Di ba? Ngayon, sabi niya, 2423.62. 'Di ba, kung babalikan mo, yun din naman guys yung nakuha natin. Kaya nga yan patunay guys, na 'di ba yung technique na tinuturo ko, okay, gumagana siya. Then again, ang kagandahan, okay, parang, pa rin naman, hindi siya pure na Caltech. Okay, kasi anyway, ang ginawa mo lang naman is nagpatulong ka sa Calcu, 'di ba? Ka pa rin, parang ginamitan mo pa rin siya ng concept. Ano yung concept na ginamit mo? Kung close traverse ka, sum ng lahat is 0. Ginawa mo pa rin naman yun 'di ba? Tapos, okay, for the sa pag-solve ng bearing, okay, and even sa pag-store neto, gumamit ka pa rin ng trigo. Okay? Kaya nga, sa mga mambabash dito sa video na 'to, okay? Ka pa rin. Before mo magawa 'to, kailangan mo pa rin ng concept. So kung ibabash mo 'to dahil sasabihin mo, masyadong dependent sa Calcu. Blah, 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 blah. Okay, di ka lang siguro marunong gumamit ng Calcu kaya ganun, 'di ba? Pa rin 'to, concept based pa rin siya. Klaro? Okay? Anyway, eto ayan, napakita ko na. Siguro, nanggigil eto, try pa natin siguro isa. Pero this time, dito naman sa ayan, actually ito yung sinasabi nila dati nung college na pinakamahirap pagka
okay, yung sides na meron ka, okay, hindi na magkasunod. Okay, kasi do'n talagang 'pag nag-drawing ka kasi do'n required na kailangan ano, close to accurate, 'di ba? Dapat kung ano talagang itsura niya, o dapat gano'n ang lumitaw, eh. Pero sige lang, tingnan natin, so hinahanap dito length ni BC tsaka length ni EF. Okey, ngayon guys, ito na yung gawin natin. Okay, agad, binigay naman yung mga values na 'to. Ayan, unahin ko muna guys 'no, yung mga kumpleto. Store na natin 'yan sa Calcu. Ngayon ito supposedly, kasi sa choices kunwari kung tinatanong length ni BC, so parang in short puwede mo i-assume na this is also given. Okay, kaya nga ang ending kumbaga parang, ang nawawala mo na lang, okay, is this one. Na supposedly 'pag in-store mo, dapat kay Ian. Okay, so ito na. Ngayon mag-store na tayo sa ano, calculator. So halimbawa yung una, 620.06, 'di ba, angle, 87 degrees. Sorry, since ano pala, sorry, southwest siya, so -90, minus ano, 87 degrees, 'di ba, 30 minutes. Ilagay na natin agad sa A yan. Tapos yung sunod, yung B wala muna. Okay, yung C, 69, eh, sorry, hindi nakokompleto. 'Di ba, ang binabasa lang yung first 2 digits. Ang iba ka parang ano ba 'yan, napaghahalataan tuloy, 'di ba, anong paboritong numero. Eto southwest ulit, -90, -42 degrees, 45 minutes. Supposedly this one is ilalagay mo kay C. Tapos yung sunod, 688.48, alright. Angle, okey ano 'to, southwest, so -90, plus 60 degrees, 'di ba, 40 minutes. Okay, then ilalagay natin ito, okay, dog. Tapos finally, 412.35, angle. Now, ito northeast siya, so we have +90, okay, -7 degrees, 2 minutes. And ilalagay mo siya kay F as in what the F, 'di ba? Ngayon eto na. Na-store mo na lahat ng kumpleto. Okay, ngayon 'di ba 'pag in-input natin 'yan guys sa Calcu, ito kasi yung mangyari. Again 'di ba, supposedly 'pag in-add mo lahat 'yan, A, 'di ba, plus B, plus C, plus D, plus E, plus F, lahat 'to dapat 0. Pero ngayon again, since ang nawawala diyan, 'di ba parang yun nga, since meron ka namang choices, assuming busy yung ano sino-solve mo, edi again parang nawawala lang is yung E, 'di ba? Kaya nga ang ending again, sa algebra, based sa algebra, okay, yung value ng E na 'to, okay, will be negative A, minus B, minus C, minus D, minus E. So ito na yung input natin. Ngayon ilagay natin sa calcu siguro, setup na agad. Same lang 'to sa kanina. 'Di ba we have negative A, okay, minus B dapat, pero unahin ko muna lahat ng kumpleto. That is A, C, D, 'di ba, at saka F. Tapos, for the value of B, kasi again length ang nawawala, di i-x mo siya. Okay, ngayon baka may magtanong, "Sir, paano kung bearing naman ang hinahanap namin?" Pagka gano'n, di sulat mo kung ano yung length niya. Tapos i-x mo, 'di ba, kung ano yung angle. Ta's siya yung babaguhin mo. So gano'n lang. Okay, so gumagana siya kahit anong case. Ayan, sorry. Ay, na-store ay. Teka lang, wala na. I-restore ko yung A, na-restore. Ay, 'di maingat kasi, ayan. Ang ano kasi, ang harot, yun tuloy na ano, 'di ba? Ay naku, eh, di sana tapos na. Gano'n talaga minsan nagkakamali tayo, 'di ba? Kung ano-anong napipindot, kaya maging maingat. Anyway, sige lang. 'Yan, nilagay ko lang ulit. Tapos X. Ingat-ingat, angle 'yan. At least tumama. Ngayon ano ba yung bearing ni ano, B? Northeast. Eh, di 90, +90 minus, 30 degrees, 30 minutes, 'di ba? Ngayon katulad kanina, kasi na-input mo na lahat, 'di ba ang gagawin diyan,
Guys, kasi ang binigay sa'yo naka-bearing, angle na automatic 'to. So, i-ano muna, press ups na agad. Okay, then i-convert na natin to our angle theta. Okay, kaso ganito, guys, ito yung twist ng ano, problem na 'to. Kasi 'pag tinignan mo, okay, ang given para kay EF is yung bearing niya, 'di ba? Oh, edi ngayon ang gawin mo ganito. Kasi guys, 'pag nag-trial and error tayo sa choices, 'di ba, again, as you all know, yung angle kasi na ibibigay, 'di ba, ng ano, calculator mo is hindi pa 'yan yung ano, mismong bearing. 'Di ba? Kaya 'wag mo i-expect na 'pag nag-calc ka, ang lalabas agad ay 74 point something. Okay, hindi siya gano'n. So, we still need to interpret. Kasi ganito guys, 'di ba? Oh, kung north and west yung bearing niya, okay, edi 'pag dinrowing natin, kasi knowing na ito yung north, 'di ba, ito yung west. So, sigurado ganyan yung line. And 'di ba yung angle na 'to ngayon 'pag kinuha mo, so ito yung 74 degrees, o 5 minutes na sinasabi. Pero 'di ba sa calculus sabi ko nga kanina, guys, ang ginagamit niyan for the angle is always si trigo. Kung ito yung positive x mo, so you have to know kung ano ngayon ang value nito. Ngayon, guys, sa calcu kahit 'wag mo na 'to siguro i-type. Okay, manu-manuhin mo na lang. Kasi anyway, this is 90 plus 74 degrees 5 minutes. Na 'pag kinuha mo, 'di ba, this will be 90 plus 74. I believe this is 164 degrees o 5 minutes. Ito ngayon ang target natin. Okay, kailangan guys mamaya 'pag nag-solve, okay, ang lilitaw, okay, sa choices kung siya nga talaga ang sagot. Okay, dapat ang lilitaw na angle is 164 point something. Edi ito na, try na natin. Press calc. 'Di ba A okay na, C okay na, D and F okay na rin. For the first value, okay yung nasa choices, 327.20. Okay, 'pag kinuha natin, ang binibigay niya is 165, okay, 0.6. Okay, ngayon ito medyo malapit siya. Kasi 164 ang kailangan. Kaya isulat ko muna. Okay? Tapos ito sunod tayo. Okay, next value ng x, 307.22. Alright, ilagay natin. Guys, ang binibigay niya, parang ito, is 164. Okay, 'di ba? 0.09. Okay? So, ngayon, meron ng 164. I can actually say na that A is malabo na. Cross out ko na agad. 'Di ba? Tapos, ito. Sige, tingnan natin na sunod. Letter letter C. 230.27. Ang binibigay na angle, 158 point something. Malayo na masyado, so cross out ko na to. Okay, ngayon, finally, ito, D. Okay, ang choices, 207.23. Ang binibigay niya, 156 point something. Sobrang layo na rin. Ngayon, as we can see, guys, yung nagbigay sa'yo ng 164 is ito lang yung letter B. Edi ito na yung sagot natin, 307.22. Yan na yung length ni BC. Then again, sabi ko nga, guys, actually, kanina pa lang masasagot mo na 'to, Tignan mo, 'di ba? Input ko ulit, yung 307.22 na length niya. Kasi 'pag ginawa mo 'to, 'di ba, aside sa nagtugma siya dun sa bearing, ito yung kagandahan. Okay, makukuha mo na rin diyan, okay, kung ano ba yung length ni EF. Kasi ang ibibigay ni calculator, na 'di ba, anong value ng E, pagka in-input mo lahat ng ito. Okay, press equals. Tignan mo guys. 'Di ba ito yung kaninang angle, yung 164.09. Yung unang value dito, this is always the length. Okay, ano yung binigay sa'yo? 722.8. Okay? So, pwede mo i-diretso, pero sa nakikita ko guys, kasi tinatanong sa number 10, okay, ano yung length ng line EF? Ang pinaka, 'di ba, nagtugma yan dyan, okay, is letter C. Edi yun na yung sagot. Okay, kaya nga, ano yan yung kagandahan dito. Kasi halimbawa, kung situational yan, actually, masasagot mo siya agad. Kunwari, dito pa lang, kunwari, talagang sumaktong dito. 'Di ba? Tas ayaw mo na, let's say ayaw mo na. Pwede mo ma-check kung talagang yun na yun, eh. Kasi 'pag nilagay mo 'to, guys, tignan mo agad yung susunod na tanong. Kasi 'pag halimbawa, ang length or yung angle niya nagtugma, so yun na yun talaga, 'di ba? Kaya nga ito na. Without even drawing the figure, 'di ba, nasagot mo siya. Ngayon tignan natin. Tama ba yung mga values na yan?
Okay? So again, this problem is kinuha ko lang kay Laput. Okay, ngayon tignan niyo yung solution. Okay? Oh, guys, ito yung page 1 ng solution. Okay, ito yung sinasabi ko, magdo-drawing ka, tapos magdo-drawing ka pa kung ano 'to, o equivalent, transform figure, blah, 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 blah. Dami mo nang gagawin. Okay? O tapos yung dapat diyan, kasi yung talagang solution niya kailangan pang gawin ito, na actually kung alam niyong gawin maganda, eh very good sa'yo kung alam mo gawin. Okay, o pero ito na tignan mo, o asan yung ano, hinahanap natin, length of line BC tsaka EF. O ito step 4 pa lang, dito niya. O using this triangle dun niya magagawa pala. O ito sabi niya guys, okay sine law ulit, 307.22 is the length of side BC. 722.80 is the length of side EF. Na pag tinignan mo, tugmang-tugma doon sa binilugan natin. Okay, kaya nga yan yung ano guys, kapangyarihan nitong technique na 'to, 'di ba? Puwede mo siyang ano, 'di ba? Instead na mag-Google ka ng napakahabang oras kasi ako na magsabi kahit 10 minutes guys, lalo na okay kung kunwari, kung normal student ka naman, 'di ba? Kunwari yung hindi ka quizzer gano'n, kasi kung quizzer ang bilis, eh, kaya nilang yung mano-manong solution na 'to, kunwari yung mga quizzer, mga gano'n, yung mga iba talaga, mga mamaw, o ito kaya nila i-solve 'to siguro mga 5 minutes gano'n. Okey, pero sa mga tulad natin na normal student guys, okey kasi siyempre 'pag may drawing na ganyan, 'di naman lahat kasi, eh, pare-parehas lang 'di ba bilis. Paano ba mag-react sa ganitong problem, ganyan, ganyan. Okey, so this is a very good approach, 'di ba? Ang bilis niya. Lalo na, siyempre kung let's say board exam ang pinaghahandaan mo or kung exam man 'yan sa schools kasi anyway, 'di ba sa mga schools minsan 'pag nagpapa-exam sila. Lalo na 'pag kunwari ano, yung may mga pre-board subjects kasi, baka kunwari kung sakaling magbigay ng ganyan, dun sigurado may choices din. So magagamit mo yung technique na 'to, 'di ba, para mapabilis. Plus ang maganda sa kanya, ano siya, okey hindi lang isa yung kaya niya i-solve, kumbaga kung situational, o isahang ano lang, pindutan, yun na yun. Alright? So yun lang guys, actually for this one. So keep supporting. Okay, and hopefully, 'yan sipagin pa akong, gumawa ng mga videos para sa ibang mga topics in the future. Sana lang sipagin talaga. Okay, kasi buhay ko ngayon puro ano lang, trabaho, bike, takbo, 'yan. Pero siyempre, okay may time pa rin dapat para sa family, gano'n. So, balanse lang, okay. So 'yun, keep supporting. Bye-bye. So, ulit be with you.